Magpasalamat ko.
sasalamatin ko. Ang imong kahibulungan na grasya, nagkahatag og paglaom kanako. Pagkamaayo mo sa Okay, so sa gabi ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. So, sa muli, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, followers, likers, magandang gabi po sa lahat. At nandito na naman po tayo sa ikalawang yugto ng chapter 2 ng Daniel, no? At ang nanguna pa rin sa pagdala ng ating topic ay ang ating kapatid na si William Silva. So sa muli mga kapatid, no, ito po ay part 2 na po ito, no? Part 3. Or part 3. O, part 2 ng Daniel to. Ng Daniel to. Oo, sa Daniel to, part 2 na po ito. At ito po ay nandito tayo sa the head of gold, no? Ang ulo na ginto. So, sa muli, sa ating mga kapatid, i-share po natin, no? At sa mga kapatid, mga kaibigan natin, sa mga pamilya natin, i-share po natin para makatulong naman po tayo sa gawain ng Panginoon. Lalo na sa mga panahon ngayon at sa mangyayari kung ano ang ating gagawin para tayo po ay makapaghanda. Okay, so bago po tayo natin ibigay ang microphone sa kay Elder Erwin. So, manalangin po muna tayo. Ama namin na sa mga langit, kami po ay napapasalamat sa iyo na ikaw ay nagbigay sa amin naman ng pagkakataon na po kami ay iyong magagamit sa gawain ito. Sana po Panginoon, kami ay iyong tulungan at turuan ng mga katotohanan tungkol sa Daniel chapter 2 at dito na po kami sa ikalawang yugto ng chapter ng Daniel. Sana po ang banal na Espiritu siya po ang manguna sa pagtuturo at pagbukat ng bawat puso namin at isipan. At patawarin mo po ang mga kasalanan namin. Hugasan po kami ng aming linggo ng aming Panginoon para kami po ay magiging malinis at lalo na ang aming mga isip at puso. Sana po bigyan kami ng malinis na mga bibig at dila at karunungan. Sana po ang aming mga tagapanood sa gabi ito, sila din po ay makinig at sana po ang banal na Espiritu siya ang gawa ng mga bagay na para maintindihan namin ang mga salitang kailangan namin makukuha sa gabi ito. Tulungan mo po si Darwin kasama po at saka sa mga tagapanood sa gabi ito. Sana po ang mga salita sa gabi ito, hindi po ito para saktan ang bawat puso namin, kundi ito po ay para malalaman namin ang mga katotohanan. Ito ang aming dinadalangin at ibinibigay sa Panginoon na siya po ang manguna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming tagapagitan na Panginoon Isus. Amen. Okay, so sa gabi ito mga kapatid, kung may mga mabibigat tayong mga salita na maririnig, hindi ito po ang bawat isa ay hindi po ito ibig sabihin na saktan ang damdamin natin, ang puso natin. Ay dapat na talaga na sabihin natin kung ano ang mga sinasabi ng banal na kasulatan, lalo na sa mga history at mga nangyayari noon at mangyayari pa. Okay, bigay na po natin ang time sa ating kapatid na si Elder Silva. Kapatid? Okay, no? So, salamat, no? Sa ating mga tagapagpanood, no? Sa ating mga followers, no? At salamat din sa pag-share nito. Nawa po ay, ito po ay makabigay sa atin ng kaliwanagan, no? Na meron palang binigay ang Panginoon na propesiya sa atin, no? At alam naman natin din mga kaibigan, no, na hindi talaga tayo ang mga tao ang magbibigay ng knowledge o unlock ng prophecy, kundi ang Panginoon lang din naman, no? At atin po yun na pag-alaman, no, sa
part 1 ng chapter 2 ng Daniel, no? At ngayon naman po mga kaibigan, natin naman pong tignan kung ano talaga ang buod ng panaginip ni Haring Nabucodonosor. No, at ito po ay binigyan natin ng bibigyan natin ng kahulugan o ni Daniel o binigyan ni Daniel ng kahulugan kung ano talaga yung kanyang panaginip at ang mga kahulugan nito, no? So ito po ang ating title ng ating video o ng ating topic ngayon, no, The Book of Daniel chapter 2, no, The Head of Gold. So para po malaman natin mga kaibigan kung ano talagang buod dito, no, ating pong umpisahan dito sa Daniel chapter 2 verse 31 yung ano ng karugtong ng ating part 1 ng chapter 2 of Daniel. Okay, babasahin po natin dito sa Daniel chapter 2, verse 31. Sabi po dito, ikaw ay nakamasid, o hari, at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ang ribulto ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito'y kakilabot. So meron para siyang Elder Romel, no, na panaginipan sa King Nebuchadnezzar na bigla niya lang niyang nakalimutan, no? Na napag-alaman natin mga kaibigan sa part 1 nito na nalaman ni Daniel, no? At ito nang karugtong ipinakita na nga niya sa kay Haring Nabucodonosor kung ano talaga yung kanyang panaginip. No, so meron sa panaginip ng isang estatwa daw, no? So kung sa atin pa yung image, no? O larawan. No, at saka itong larawan ito mga kaibigan, ito po sabi ni Daniel sa karugtong sa verse 32. Okay, sabi po dito sa verse 32, ang ulo ng ribulto ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Sa verse 33. Okay, 33. Ang mga biti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. So nakita natin mga kaibigan dyan din mismo sa ating screen, no, sa picture na yan, no, na yung ulo ng kanyang panaginip na ribulto ay ginto, no, pilak yung kanyang mga kamay at saka yung kanyang mga dibdib at saka yung kanyang hita o kanyang ano, yung kanyang baywang, no, bronze at saka bakal yung kanyang paa, no. So kung niyo po tingnan, meron pong bakal na at putik na mga daliri, no, nakahalo. So ibig sabihin no, parang Endermel yung sa ilalim ito, parang ano, parang pahina. Oo, napakaingat. Pero nakapagtataka bakit diyan po ang pinakita ng Panginoon kay Daniel, no, sa panaginip ni King Nebuchadnezzar. Sana yung paa ay mas matibay pa sana yung kakalagay diyan para makatayo yung ano, yung image. Pero kung yung titingnan, mayroong putik at saka bakal. Alam naman natin yung putik, Elder Romel, talagang mahina talaga. No? Mahinang substance niyan, no? So, kung tingnan natin mga kaibigan, no, ano ba ang buod? Ano ba ang ibig sabihin ng panaginip ni Haring Nabucodonosor nito? Sa verse 34 po? Okay, dito po sa 34, patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa ribulto sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Okay, so may nakita ang bato, Elder Romel. So ito pa rin yung question, sino ba yung batong ito? Sino ba ito? No? So ano bang ibig sabihin ng batong yan? No? Okay, no, parang hindi yata ito Elder Romel makukuha sa 5 episode lang. Siguro gawa natin ito ulit ng isa pa, part 5. Parang mahaba ito. Para malaman natin kung sino talaga yung batong yan. No? So parang mahiwaga talaga itong batong ito. Kung sino yung batong yan, no? So sa verse 35, Elder Romel. Okay, dito po sa 35. Na magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga gikan sa tag-araw. Okay. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, anupat hindi matatagpuan ang anumang bakas
ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa ributo ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So, yung Elder Mel, no, nakaka-intriga kung sino talaga yung batong yun, no? Bakit No, yung nung tumama siya sa paa, no, na may bakal at saka putik, bakit bigla na lang nagiba itong imaheng nakita sa panaginip ni Haring Nabucodonosor, no? So, atin po at ito po mga kaibigan, atin pong isa-isahin ito kung ano ba ang ibig sabihin nito, no? Ating isalaysay based din sa description na pinapakita ni Daniel, no? Sa panaginip ni Haring Nabucodonosor. Ito po mga kaibigan, no? Hindi po kaming dalawa ang re-rebuild ng prophecy ito. Ha? Kagaya po ng sinabi namin noong una, sa part 1 nito, na meron talagang Panginoon, no, na magbibigay ng mga sagutan sa mga propesiyang ito, no? Kami lang po ay nag-aaral lang, no? Para malaman natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito, no? Kung hindi po natin makikita yung ibig sabihin nito sa Biblia, of course, sinuturo tayo ng Panginoon sa isang history book. Kasi po, ito pong panaginip na Haring Nabucodonosor, isa po itong history. No? Tinuturo po tayo ng Biblia, papunta po ng history. No? Kaya po ginamit namin na ang aming programa ay History and Prophecy Ministry. Kasi po, yung history po ay naka-ukit na po sa prophecy. Ibig sabihin, hindi pa po fulfill o ibig sabihin hindi pa po na ano ba dun? Hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari, no? So nakasalat na talaga sa Biblia ang buong pangyayari, no? So ang ating na lang gawin, kasi po ito po ay history. So para po malaman natin kung ano yung buod nito, pupunta po tayo ng history book. So, ibig No? sabihin, kapatid, na yung sinasabi dito sa Daniel, no, ay talagang nagtutulong din ang mga history para kung ano bang mga ibig sabihin. Kung anong ibig sabihin ito nung mga panaginip ni Haring Nabucodonosor. So, atin po ang Elder Mel puntahan yung verse 36. Okay, dito po sa verse 36 sa Daniel chapter 2. Ito ang panaginip. Ngayon aming sasabihin sa hari ang kahulugan nito. So 36, no? Diyan lang. Nakita nyo? Hindi po kaming dalawa dito ang nagbibigay ng kahulugan. Kundi si Daniel mismo nagsabi na siya po ay magbibigay ng kahulugan yan. Alam naman na po natin sa part 1 ng chapter 2 Daniel na ito, doon po natin makikita na yung Panginoon talaga ang nagbibigay ng kahulugan ng mga propesiya. No? At ito po ang kahulugan ng panaginip ni Haring Nabucodonosor sa verse 37. Okay, 36. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan, at ng kaluwalhatian. Verse 38. At saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao, o ang mga hayop sa parang, o ang mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay, at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto. Yun. So, pinakita dito ni Daniel de Romel, no, dito mismo sa librong ito, na yung head of gold pala, si Haring Nabucodonosor. Yan pala So, sabihin. it refers to a person, no? Kung mayroong hari, of course, meron ding kaharian. Ayan. Hindi naman po pwedeng mag-rule ang isang hari na wala siyang kaharian. At hindi No? naman pwede na may kaharian, walang hari. Di ba? So, ibig sabihin po, yung head of gold po was the kingdom of Babylon. Ayan. No? So, wala na pong duda, wala pong ibang tayong pinuntahan. Dito mismo sa talatang ito, mababasa natin, na si King Nebuchadnezzar talaga, Elder Mel, yung yung kingdom of Babylon, yung head of gold. So dito naman, Elder Mel, sa verse 39, ano po ang ibig sabihin ng iba pang parte ng katawang ito? Pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo, at mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. So, yun nga, ang aming sinabi dito kanina, na ito pong panaginip ni Haring Nabucodonosor ay isa pa lang
history. Mhm. No, ito po ay world history. History. So kaya po mga kaibigan, mga kapatid namin mga Seventh-day Adventist, nakakalungkot lang na meron kaming naririnig ng mga ibang tao na mga professional field journal Mhm. na nagsasabi na ano ba yung natakaan sa Tagalog? Na hindi sila nag-aaral daw ng ganito, hindi sila magbabasa ng history kasi po, sabi nila na, Sa Ilonggo, makatalaka. makatalaka daw. Ano No? ba Tagalog ba yun? Ito. Tulungan nyo kami mga kapatid, mga tagapanood. Ano bang ibig sabihin ng sa Ilonggo ay Makatalaka. makatalaka? Sabi daw, no? O, nandito kasama natin si John Sister Marquez. Virgin de Lubiar at saka Sister Virgin. Si Badyon Rosero nandito rin. Mm. So, tulungan nyo kami kung ano ba mga kapatid ang ibig sabihin ng makatalaka. Makatalaka sa Tagalog. Ako hindi ko na ano Oh. ano sa Tagalog. Kasi, makatalaka. kasi po kami mga Takaan, mga ganun, no? mga Tagalog, mga viewers kami ng mga Tagalog, Bisaya po kasi kami, no? So ito po, no, isang history. So nakakalungkot lang nga talaga, no, na meron kami mga kapatid ng mga professional pa nga, o merong Sabihin mga nyo, degree, makatalaka. no, na hindi sila nag-aaral ng mga history kasi po, ganun, no? Medyo ano daw, medyo Ano, maawat na. Mahanap na ng ote. maot No. So, dito Drumel, no? So, wag po tayong ganyan, no? So, dapat po natin pag-aralan ang propesya o ang prophecy po ng ano talaga, yung history, no, mga kaibigan. Kasi po ito po ay nagbibigay talaga sa atin ng kasagutan sa mga nangyayari, no, o sa mga nakasulat diyan sa Biblia, especially po in Daniel and Revelation prophecy. Di ba? No. Ang story to? No, po nga. Story talaga. Mm. Hindi ito masasabi na hindi story to. Kasi ayun po yung iba, yung lalo-lalo na yung Roman Catholic Church, Oo. nagsasabi sila nga, kayo mga Seventh-day Adventists, Bible and the Bible alone. Kaya bakit tayo pupunta ng history? Oo. Oh. Para gagawin yung reference. Oo. Tinuturo nga tayo ng Panginoon sa history, Oo. no? So, para malaman natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga propesya dyan sa Daniel and Revelation, no? Okay. Para patunayan. Para patunayan talaga na isa kasi ito, no? Isa talaga yung history talaga ay nagpapatunay na yung Biblia talaga ay totoo. Totoo. No, mamaya po ipakita po namin sa inyo yung mga nakalista po sa history na nagpapatunay na yung Biblia talaga ay totoo, Ayan. no? So, Jeremiel sa verse 30, 40. Ito po sa verse 40. At makakaroon ng ikaapat na kariyan, kasing tibay ng bakal. Sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay. At gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. No. So nakita mo ba, Jeremiel, yung panaginip na rin ng Buconosor, di ba yung pinaka-grabing value dyan is gold? Oo. Tapos papalitan na ng silver, Oo. mababang uri ng metal. Tapos na pinakamabang uri ng metal din tanso. Santo. Mas mababa. No, mas mababa pa din yung bakal. Ayan. Yung pinakamababa, yung putik talaga. No, wala naman talagang ano. Diba? So dito Eldromel makikita talaga kung anong klaseng kingdom sila, Eldromel. Ayan. Ibig sabihin, mula sa pinakamataas, bumaba sila. So, atin po yung himay-himayan mga kaibigan, no, sa mga proceeding chapter, part nito ng Daniel to. Yan po natin makikita kung ano talagang ibig sabihin, kung bakit talaga ipinakita itong mga gold nito, itong silver nito, bronze at saka iron. So, ano bang ibig sabihin nun, Jeremiel, sa kanila, no? Sa mga, kasi po dito pinapakita nga, ito po sila ay isa palang nation, no? Mga kingdom po ito, na magra-rise, no, nung time ni Daniel. At ngayon sa atin, Jeremiel, napupulfill na nga ito sa atin ngayon, no? So ito po yung sinasabi ng ibang sikta na huwag nyo na pong pag-aralan yung Daniel na ito, yung Daniel 2 na ito. Kasi po, ito pong lahat ay halos na nangyari na daw. ano daw yun? Ano sabi daw doon? Good evening, mga brad. Badyon. Tayo lang sa Pangsangyaw. no. Sang kamaturan. Okay, no, maraming salamat sa iyo, Badyon. Rosio Roy. No? So, ito po, no, nakita po natin, no, sana ba tayo? Yung sabi dyan na kung ano sila uri ng, ano, ng nation, no, ng kaharian.
At dito ang po tayo na napupulpil na sa atin ngayon. At ito po ang sabi ng iba, no? Huwag niyo na pong huwag niyo na pong pag-aralan to kasi po tapos na po to. Parang wala na yan. Wala na. Ganun pinapalabas. So, pinapakita nila Dremel, yung parang sinasabi nila, yung word of God, wala na palang saysay. Ibig sabihin, tapos ang word of God. Wala nang saysay. Wala nang saysay. Ito yung Daniel to na ito. Parang ganun yung sinasabi nila. Huwag niyo na pag-aralan to. No? So, instead na gagawin sana natin to, instead nga, laliman pa po natin ng Dremel ang pag-study nito, sinasabi pa nila na, wala natin sabihin kasi nangyari na yan eh. Ang mahirap nyung pagka-elder na baka may mananiwala naman ng iba. Yun. Yun ang mahirap. At lalo na kung dito pa sa loob. Na mananiwala sa kanila. No? Sa kanila. So, that is a false teaching po mga kaibigan. Kasi po inilagay po ito sa Biblia kasi po para malaman po natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng Panginoon at saka madipinsa po natin ng Elder Romel yung Word of God talaga, talagang totoo. Ayan, amen. Ito talaga yung numero 1, Elder Romel. Marami kasi mga tao na sabi nila na hindi totoo yung Biblia yan, walang mga kasinungalingan na nakasulat dyan. Pero pag inyo pong sinasudihan itong Book of Daniel, especially itong chapter 2, dito nyo talaga malalaman na yung Word of God talaga ay talagang totoo, Elder Romel. No? So, punta tayo, Elder Romel, no? Dito po, alam na po natin kaya Elder Romel na yung Head of Gold was the Kingdom of Babylon. So, saan nga ba nag-umpisa ang Kingdom of Babylon, Elder Romel? Ayan. Paano nag-umpisa ito at paano ito nakapunta doon? At paano ito hanggang sa nag-umpisa at patungo doon sa kay King Nebuchadnezzar, no? So, tingnan po natin dito sa Genesis chapter 10 verse 6. Okay, dito po sa verse 6. Ang mga anak ni Ham ay sina Cos, Mizraim, Put, at Canaan. Yun, si Canaan, Elder Romel, no? Sino pa yung anak ni Cush? Yung isa dyan, Elder Romel, na most interesting person. Si Cos. Okay, dito sa verse 8, sabi po dito, naging anak ni Cos, si Nimrod, No. na siyang nagsimulang maging makapangyarihan sa lupa. Ibig sabihin, Elder Romel, si Nimrod talaga naging makapangyarihan sa lupang ito. Siya yung pinaunang person na after the flood, Elder Romel, na mga mas makapangyarihang tao dito sa lupang ito. So, ano ba yung ginawa ni Nimrod? Okay, sa verse 9. Okay, verse 9. Siya ay makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon. Kaya't karaniwang sinasabi, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mga ngaso sa harapan ng Panginoon. So, ito, Elder Romel, based on the scholar, Bible scholar, Elder Romel, itong pangangaso ito, hindi po ito pangangaso ng mga Parang ng mga hayop. Ito po, Elder Romel, pangangaso po ito ng mga tao. Si Nimrod po yung naunang taong kriminal. Ay, grabe. Siya talaga yung mamamatay tao, Elder Romel, nung una. So, ano ba yung ginawa ni Nimrod, no? Na maging makapangyarihan si Elder Romel? Maliban po sa maging pangangaso niya ng mga tao, ano po ang ginawa ni Nimrod? So, sa verse 10, Elder Romel. Okay, dito sa verse 10. At ang simula ng kanyang kaharian ay ang Babel. So, yan, Elder Romel, Babylon. Ang Erek, ang Akad, ang Kalni, sa lupain ng Sinar. Yun, Elder Romel, no? So, itong Sinar na ito, Elder Romel, nasa dihan na po natin doon, yung part 1 ito, na ito po ay ang Sinar ay Summer. No? Summer sa history. Pero sa Biblia po, tinatawag po yung Sinar. No? So marami pong mga aklat yan ang papatunay na yun talaga yung ibig sabihin nun. No? So ano pa, Elder Romel, yung kanyang mga nation na kanyang pinatayo? Okay, dito po sa verse 11. Buhat sa lupain iyon ay nagtungo siya sa Assyria at itinayo ang Nineveh, Rehoboth, at ang Kali. So, Elder Romel, so marami sa mga nation. Ibig sabihin, kung inyo pong bilangin ito, mga 10 po ito. Sa verse 12 pa rin, Elder Romel. Ang reason sa pagitan ng Nineveh at ng Kali na isang malaking bayan. Ayun. Kaya pala, Elder Romel, naging makapangyarihan si Nimrod kasi po meron po sa mga tinatag, no? Tinatag ng mga nation at isa na po dyan yung Babylon. So, paano po, Elder Romel, nagiging Babylon ang Babylon? Ayan. No? Tingnan po natin. So, bakit po naging pangalan yung Babylon nito? No? Paano po naging Babylon? Paano po nagkaroon ng Babylon na nation? No? So, kung niyo pong titignan dyan, Elder Romel, no? Sa page 23, nitong World History. Ang World History ni Gregory Saidi, no? Sonia Saidi. Ito po sabi ito, kasi po kanina, Elder Romel, tinatag po ni Nimrod yung Sinar. No? Ito po yung Sinar is Sumerian in the history. Ito po sa babasahin po namin, no? Sumerian keep the first book keeping records. Yung sabi ito kanila, Elder Romel, sa part 1 ito, na meron sa ilang build na
schools, no? They build first cities, yung nabasa natin kanina, Nimrod, the first school and temples, yun. Yung, kaya pala na ginawa nila yung alphabet dahil po yun sa schools and temples. Ganon din yung binasa namin, yung isang source namin, ng na libro. No? Ito pong librong to ni Gregorio Saidi at Junior M. Saidi, ito po sila yung mga Filipino. No? Yung source po natin, yung isa nung part 1, doon yun po ay English po, yung Dermel. No? State side po yun. So, makatugma yung kanilang, Dermel, yung kanilang salaysay. Parang sinasabi nila. No, isa lang, no? They wrote the first books on history. Yun, Dermel. Yung nga sabi natin dito sa part 1 ng Dermel, na pinapabayaan ng Panginoon na gumawa ng mga letters, alphabet, para din naman ibalik ng Panginoon sa kanila, Dermel. So, ibig sabihin, yung Panginoon, hindi siya gumawa ng alphabet o letters. Oh, Ang kaaway ay gumawa. Para ginagamit ng Panginoon yung ginawa niya. para ibalik sa kanya, Dermel. Kaya, Bakit namin pinapabalik sa kanya? Kasi po, yung mga kings po ay nagsulat po ng history. At nang dahil po dyan sa history yung isinulat nila, nalalaman tuloy ng mga tao ang kanilang mga ginagawang kapalastugan. Ayan po ang gusto ng Panginoon na yung mga ginagawa nilang kapalastugan ay malalaman din ng mga huling generasyon. Ayan pala. Na sila din naman ang nagsasabi Ayan. sa kanilang Kahit bibig, sa kanilang sinulat. sa kanilang sinulat, nalaman tuloy. No? Yun. Tingnan nyo ngayon mga kaibigan. Kailangan pa ba nating sadihan yung Daniel o hindi? Kailangan. Di ba kailangan? Kasi Talagang po, kailangan. sila din po ang nagsulat para malaman natin ang buong katotohanan kung bakit nagkaganito yung mundo natin, Romel. Kaya nagamit din ng Panginoon itong mga letters na ito at nakasulat ng Bible. Ayan. Para po bulgar talaga ng Panginoon, no? Kung ano talaga yung kanilang ginagawa, no? Sa kanila din mismo para mas reliable yung source ng Panginoon, sa kanila din mismo galing. Kaya pa elder na sabi ng mga ibang pananampalataya, sabi nila, ay hindi naman nakasulat no sa sa mga Genesis yung gusto nilang mababasa. Hindi naman nakasulat noon. Kasi nga, noon pa, wala ngang letter Walang alphabet. So, after the flood lang po, after the flood lang po, ginawa itong Biblia kasi po, na-invento na po nila yung mga person. No? At ito din sabi dito, mga poetry, epic, kagaya ng Epic of Gilgamesh, Romel, ang sinasabi ko, no? At saka yung Epic of Atrahasis, no? So, marami silang mga epic na ginagawa, no? Mga fables and proverbs. The king wrote the world first written law, the code of Ornamo of King Yorok, circa 2050 BC, no? So, yung Ornamo code ng Elder parang si yung sumunod to, si Hammurabi, no? Si Hammurabi po ang una-una na gumawa ng Ornamo code, no? Na yung mga punishment sa mga civil laws yung ginagawa nila, no? At ito po, Elder Mel, no? Atin pong tignan, no? So, ano na, no? Kasi po, sila pong wika at ito na po ang nangyari kung bakit nagkaroon po ng Babylon na nation sa chapter 10, verse 1 to 2. Balik po tayo dito sa Genesis chapter 10, verse 1 to 2. 11 siguro yan. 11 po yan. 11 to. So, nagkamali lang po tayo ng pagsulat. Chapter 11 po pala. Chapter 11 po, mga kapatid, sa Genesis chapter 11, 1 and 2. Okay, basahin po natin ito. Noon ang buong lupa ay isa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y tumira doon. Ayun, yung binasa natin kanina, Elder Mel, itong Sinar, ito po yung Sumerians. Yung Sinar dito. No? So, ano pong ginawa ng mga Sumerians sa Elder Mel? Okay, sa verse 3. At sinabi nila sa isa't isa, halikayo, tayo'y gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti. At ang kanilang bato ay tisa at alkitran ang kanilang siminto. Yun pala, Elder Mel, yung kanilang mga yung paggawa nila ng building na to, no? Sa verse 4, Elder Mel. Akala natin siminto ngayon na. Noon pa pala. Okay, dito po sa verse 4. Sinabi nila, halikayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito
ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Yun yung ambisyon nila. Ito yung sabi natin ni Leader Mel, sinabi natin sa mga previous natin nga ng mga video na ito po ay first ano ba to, ng one world government, no? Ayan. So gagawa sila ng one world government with Leader Mel, no? Akala natin ngayon lang noon pa. So alam na po natin ng mga kaibigan, sila po ay may religion na, no? Ayan. Itinatag po nila yung kanilang religion, no? Kaya po yan po yung isang dahilan kung bakit po sila nag-imito ng leaders is because of religion. So one world religion na po sila dito and one world government yung gusto nilang itatag dito. Pero ano nangyari, Leader Mel, pa yung pagtatag nila ng Babylon na ito? Ng tower. Ito po sa verse 5. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang tore na titinayo ng mga anak ng mga tao. Sa verse 6. At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila isang bayan at may isang wika. At ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. So walang kasi makakapigil kasi isa lang po sila ng Elder Mel, ng patutunguhan. So, ibig sabihin pala, Elder, kung tao lang, walang makapipigil sa kanila. Walang Pero makakapigil. ibig sabihin ng Panginoon, Ngayon din, Elder Mel, kung gusto nilang magtatag din ng one world government, wala talaga makakapigil, hindi Elder Mel. tayo makapigil nito. Oo. Kasi kung gagawin man nila yung digital ID, digital currency, wala naman tayo magagawa. Wala tayo magagawa. Talagang Hindi. sinabi ng Biblia. Hindi natin mapipigilan to. Pero sino po ang makakapigil nito? Elder Mel, tingnan po natin sa Okay. verse 7. Dito sa verse 7. Halika kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Panginoon pala. Ang Panginoon pala, Elder Mel, ang makakaano nito Makawasak sa kanila. makapuksa nito ng kanilang mga plano, makakapagpigil, no? So kaya po mga kaibigan, lalo na po sa ibang gumagawa ng ganitong mga video na sabi nila, hali kayo, kabigbisig po tayo para gibain yung kanilang na planong one world government. Parang hindi na siya naniniwala sa Panginoon, Elder Mel. Oo, nanawagan sila sa tao. Sa tao lang. Na sana po sa Panginoon. Tapos kung mag-comment kay Elder Mel na yan po, ibigay na lang po natin sa Panginoon kasi Panginoon ang makasolve ng kanyang problema. Sasabihin pa niya na, yung Biblia po, hindi po yan, Hindi totoo. Hindi po. Parang sinasabi ni Elder Mel na parang hindi kaya ng Panginoon na gapiin o Parang may limitasyon ng Panginoon sa kanya. para sa kanya, Elder Mel, yung Bible parang advice lang ng Panginoon. Hindi po, no? Kaya po nakakalungkot, no? Kaya po sa mga pananalita ni Elder Mel sa social media, yung mga taong mga biktima ay sinasabi niya ng bubo na hindi niya pala alam na siya rin ay bubo rin pala talaga. Kasama din sila. Kasama din siya. Kasi po, binububo din siya ng mga elite na yung ibang sinasabi niya, Elder Mel, ay pinapaikot ng pala siya ng mga elite din. Ibig sabihin pala dito, Elder, na noong sa panahon ni Nimrod, ito pala yung gusto yung mangyayari. Dapat isa lang ang pananampalataya at isa lang ang pagginuberno. Yan palang gusto niya. Kaya, So, kasi po, nanggalit yung Panginoon, kasi po, yung religion niya na kaya tinatatag, hindi po sang-ayon yung Panginoon doon. gusto ka na nila yun Sinabi po. dito. Yun po ang ayaw ng Panginoon. Oo. So, pag sila po ay gumawa ng one world government and one world religion, Kaya- against po yan sa Panginoon. Sabi dito kanina, nabasa natin na gagawa tayo ng ating lungsod. Ating, hindi sa Panginoon. Hindi sa Panginoon, no? Grabe talaga. So, dito po natin nakita mga kaibigan, dito po na nag-umpisa yung pagkawatak-watak ng mga lingwahe, ng pagkaiba-ibang mga lingwahe. At dito rin nag-umpisa kung bakit po nag-aaway yung mga hari, Oo. away dito, away doon, dahil po, Hindi na nakaintindihan. dahil po hindi na po nagkaintindihan, no? Especially po, meron na po kasi sila mga pride na. Oo, No? yan. Kaya po, ganito yung nangyayari sa atin ngayon. May gira dito, gira doon, na kahit hindi kasali yung Amerika, siya sumasali pa. No? Sumasali pa sa problema ng iba. Pero kung sila ang may problema, yung ibang nation ay hindi naman sumasali sa kanila. Pero kung ibang nation ay may problema, sumasali sila. Ano ba to? Ano ba to? Talaga itong Itong US na to, no? Sausaw. Nakikisaw-saw. Na hindi naman sa kanila yung problema. Okay, no? Ito yung Ramel sa verse 8. Okay, ito po sa verse 8. Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa. At puminto sila
sa pagtatayo ng lungsod. Ay, Kaya po sa Banda, Elder Romel, merong pyramid doon na hindi pa natapos. Kaya Parang pala, ganito, no? Elder Romel, no? oo. Yung Tower of Babel hindi po natapos kasi po hindi na po sila magkaintindihan. So, ibig No? sabihin nito, Elder, na yung one world government at one world religion, hindi po nila itong matatapos. Mm. Hindi po Yeah, talaga nila ito Dito Elder Romel, sa umpisa ng istorya ito ng Babylon, hindi po nila natapos. Oo. So gusto nilang ipagpatuloy ngayon. Tapusin. No, pagpatuloy nila ngayon na ipatatag na talaga yung one world government pero Oo. hindi rin po yan mangyayari. Hindi mangyayari yan. Hindi rin po yan mangyayari. Ito na po kasi isang example, Romel, na nangyari sa Babylon, no? Ayan. No, kaya po hindi po natapos kasi po Panginoon talaga yung nag-intervene. Ayan. So kung inyo pong i-rebuild yan, yung one world government na yan, no? So hindi niyo rin po yan matatapos kasi God will intervene. Kaya sa mga kagaya ng ibang mga vlogger diyan, mga kagaya ng mga ministry, na sabihin na tulong-tulungan natin para hindi sila awa. Hindi po, sabi po dito sa Biblia, sabi ng Panginoon, hindi po sila mapipigilan. Hindi sila ng tao. mapigilan ng tao Pero ang Panginoon lang talaga ang makapagpigil sa kanila. No? Ayan, So, so ito Elder Romel, no? Dito na, nag-spread na sila sa buong mundo. No? Kasi po, iba-iba na po kasi yung mga Kalat lingwahe. na sila kung saan-saan. Iba-iba na kasi yung mga lingwahe, yung mga pinagsasalita nila Elder Romel, no? Siguro, kaya may mga Chinese, may mga Pilipino, yun ha. Kasi- Kasi nangyayari. Parang gano'n na. No? Kasi po, yung mga Chinese nag-claim din na dito rin sila na Doon sila galing. dito sila galing sa istoryang ito. Grabe yan, No? So, sa verse 9 po, Elder Romel, Okay, sabi ko dito, 10 Genesis verse 9. 11. Hindi, sa 9. Oo. Tayo. Kaya't ang pinangalan dito ay Babel. Sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Kaya palang Babel ito ay So, dyan po lumabas ang word na Babel. oo. O yung Babylon nga nation, Elder Hindi Romel. sila nakaintindihan. Kasi po yung Babel kasi parang ano dyan, blablabla. Oo. Kaya na mga speaking touch na yan, kung talaga yun. Sa Babel, Kaya no? huwag po kayo magpaputok Hindi magkaintindihan. sa mga ministro ninyo na mag-speaking touch. Sige, intang. May dati may kapatid tayo na doon galing. Nakapagsalita siya ng speaking touch, kapatid, na hindi niya alam kung ano sinasabi niya. May mga tadadadada, may mga talalalala, may mga lambada daw. Kahit ano na lang daw eh. Kaya sabi ko, naintindihan mo, hindi naman. Hindi niya daw naintindihan. Kung baka minumura mo ng Panginoon, no? Baka nga, no? So, Hindi na ako. dito po, no? Dito na po nag-umpisa yung Babel na ito, no, Elder Romel. At ito po, no? Lagyan ko pa dyan ng notes, no? Kasi baka makalimutan ko, no? Go to History of Civilization, Mesopotamia, Assyrian folk. So, tingnan po natin ito, Elder Romel, no? Kung gaano katotoo yung mga nakasulat sa Biblia, no? Kasi po dito, sana po to? Ito, chronology. Ito, sa screen, nakita nyo po dyan sa screen, no? Dito po yung First Dynasty of Europe, yung pong Summer, Elder Romel, no? Dito rin po, May mga pangalan na? may mga pangalan, no? So, dito. Dito, doon, hindi mo. Hindi, wala dyan, iba dyan, no? First Dynasty of Ur. So, dito po si Abraham nakatira noon, no? Sa Ur, no? Kasi po kung inyo pong tignan dyan sa chapter 15, no? Yan po inyo makikita na siya po tinawag ng Panginoon sa Ur of Chaldees, no? Sorry po, Dynasty of Awan or Elam. So, nabasa niyo po to sa Biblia, yung Elam? Yung chapter 15 ng Genesis? Di ba nag-away yung inano nila yung hinapture nila yung Sodoma and Gomorrah, no? Na kinalaban sila ni Abraham, Elder Romel, no? At nakita doon yung yung Elam na nation na yung kung si Amraphel, King of Elam, no? So nagapi po sila ni Abraham doon. So nakasulat sa history, Elder Romel. Yung itong mga nation ito na mention sa Bible, no? At ito rin po, the Second Dynasty of Kish, no? At nandito na po, Elder Romel, Dynasty of Yahasi in Elam, no? Dynasty of the Second Dynasty of Europe. Kasi po, bakit ganito mga Second Dynasty nito? Kasi po, yung sabi namin, away dito, away doon, no? So, kinoconquer nila yung mga nation ito, no? Dynasty of Adab, no? In Sumer, no? Sa Dynasty in the middle of Euphrates, no? Sa Dynasty of Kish,
Dynasty of Aksak, no, in Akkad. At nandito na po mga kaibigan, tingnan po ninyo dyan sa ilalim, no? Tingnan po natin sa ilalim. Ito po ay Dynasty of Kish, no? At ito na Elder Romel nagkaroon ng BC dating method. Ayan. Dynasty of Agad in Agid, no? And Akkad, no? For Dynasty of Yorok, Dynasty of Goto. Simula po doon, papunta na po dito sa Neo Babylon, which is the King Nebuchadnezzar. No? Nakita niyo po dyan yung word dyan, no? Nebuchadnezzar. The second na po to siya. No, si Daniel, second na po yun. Yun No, pala. si King Nebuchadnezzar, the second na po yun. Ang dito po sa Book of Daniel. Ayan. Dito na po ang tinawag niya nga Neo Babylon. So, yan po mga kaibigan, no? Yung mga nakasulat yan sa Biblia, no, sa chronology, no, na talagang totoo talaga na nag-exist talaga itong mga story nito, no, at talagang totoo talaga yung nakalagay dyan sa Biblia, no. So dyan, meron kita Elder Romel, no, meron pa itong pagsasako, archaeology, Central Library, no, hindi po to peke, no, talagang may tatak talaga yung source namin, no, hindi po to gawa-gawa lang ng mga libro. Baka sana na ginawa to. No, so meron pong tatak, no. Wag po yung mga lala, hindi po to conspiracy. Totoo po tong book na to. Kasi ang nakalabas niya kasi, pag may palabas ng mga papers, ay sasabihin na lang nila, gawa-gawa. Gawa-gawa lang, no. At saka conspiracy. Yun pala Elder Romel, no. Nila sinusubukan at sabihin ng conspiracy. Yun pala Elder Romel, no, kung bakit pala sabi nila na yung Bible was the copy lang pala ng mga sabi nila copy ng mga mythology. Nalaman ko Elder Romel na yung totoo pala, yung mythology pala nag-copy ng Bible. Kasi po noong 1800 kasi po, diyan po nagumpisa yung pag-invento nila ng story ni Mitra. Na yung story pala ni Mitra Elder Romel, gawa-gawa lang pala nila yun. Ayan. Na si Tamos o si Mitra na crucify, na wala naman pala si story yun. No? Nasabi nila na si Tamos o si Mitra, mayroong 12 apostle, gawa-gawa lang pala nila yun. No? Saka yung sabi nila Elder Romel na 3 days na nabuhay ulit, gawa-gawa lang pala nila yun. Noong 1800 lang pala yun lumabas. So, ibig sabihin, parang nakauna pa sila kay Jesus Christ. Yung po ninyo titignan. So, din yan po mga kaibigan, no? Yung totoong nakasulat sa Biblia, sabihin pa nila yung gawa-gawa. Pero yung gawa-gawa ng tao, sabihin pa nila, totoo pala ito. No, yung Biblia pala, copy pala. Baliktad na Elder Romel. So, inyo pong siya sa atin yan, ha, mga kaibigan. 1800 lang po lumabas ng ganyang mga book na yan. Ibig sabihin, yun lang pala nila ginawa yun. Kasi po, hindi po nila mabuo yung istorya ni Mitra kasi po marami na pong nawala. Oo. So, yung kanilang ginawa Elder Romel, yung nasa kalagay sa Biblia, i-insert nila doon. Copy na lang. In-insert nila doon para magkaroon ng history yung life ni Mitra on Tamos. Grabe talaga, no? Grabe talaga mandaya ito. At yun, Elder Romel, maraming taong lumalabas niyan. Oo. No, tingnan nyo po, ilalagay ko po dyan sa You Shall Know the Truth. Atin pong i-rebat yung ganyang mga video na yan. Ano po kayo sa Yes or No, no? Para maintindihan po natin. So, dito Elder Romel, no? So, ayan, napatunayan na natin Elder Romel, yung talagang chronology ng Babylon, umpisa doon sa Tower of Babel, papunta po ni King Nebuchadnezzar ngayon. So, tingnan po natin yung Elder Romel, no? Kung ano yung nangyari talaga doon sa Babylonia na, no, ng pagkahari na ni Haring Nabucodonosor sa Jeremiah 25 verse 1. Okay, dito po sa 25 verse 1, sabi po dito, mga kapatid, kung may mga Bible po kayo, kung gusto mong sumabay na pagbasa, ang salita na dumating kay Jeremiah tungkol sa buong sambayanan ng Huda na ika-4 na taon ni Jehoiakim na anak ni Jehoias na hari ng Huda. Iyon din ang unang taon ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Na-record talaga Elder Romel, no? Na-record talaga yung pagkahari ni Haring Nabucodonosor. Kung inyo titignan po mga kaibigan, ay ano naman kung naging hari siya ng Babylonia, yung Bible talaga yung nakapokus lang naman dyan sa Israel na story. Bakit naka-insert yung yung pagkahari ni Haring Nabucodonosor sa Babylon? Kasi po, meron po talagang ibig sabihin. Kung po talaga tayo sa history. Ayan. No? Tinuturo tayo ng Biblia, Elder Romel, na kung
history para malaman mo kung ano talaga yung buod ng mga prophecy, no? Kaya po yung Bible talaga was inspired by God, no? Amen. Hindi po to gawa-gawa gaya ng sinabi ng mga ibang tao. At tulad naman yung nag-invento ng mga ganong mga story na mga copy lang daw ng Bible yung mga nangyari sa myth. Eh namatay na po 'yun. Namatay na po silang lahat. At ang kawawa lang po diyan, no? Kung in resurrection, saan sila sa resurrection na yan? First resurrection o second resurrection? Yan. Ang mahirap doon kung second. Resurrection. Sigurado ko dahil second resurrection yan eh. Kasi po, sinasabi po nila niya, yung Biblia is a copy lang daw Parang ng mythology. sa kanilang totoo, mali ang Biblia. Oh, at yung mga maling ginawa ng mga tao, totoo para sa kanila. Ay, nako, No? grabe talaga Yun to. po yung nakakabahala doon. Kaya po, kailangan po talaga tayo mag-study ng history para po malaman natin kung ano talaga yung ginagawa nila. No? Yung ginagawa nilang mga story ni Tamos daw, na copy daw ng Biblia. The story of Jesus was a copy of mythology. No? Kaya po, mga kaibigan, Wala pa naka-comment, Elder, na kung anong ibig sabihin na sa Tagalog ng ano ba yun? maawat, mauti. Maawat. Makatalata. Bible blog. Bible vlog, baka alam mo. Baka alam mo yan. Baka alam mo. Sinasabing, pag tinuon na pa sa maawat na, Ano ka pa ng story, maawat. Oo. Hindi na Ano, nabasa. ano ba ibig sabihin ng maawat, no? Hindi namin alam. Bible blog. Nakakaya tayo, Jerome, hindi natin alam kaya Tagalog na maawat. So, okay, no? Dito po, Elder Romel, no? Punta po tayo ng 2 King verse 21, chapter 25 verse 1. No? At ito po no, yung nangyari na doon sa Israel. First King, no? 2 King. Second King pala yun. Okay, Second King chapter 25 verse 1. Dali lang mga kapatid. Okay, sabi po dito sa Second King chapter 25 verse 1. Sa ikasyam na taon ng kanyang paghahari, sa ikasampung araw ng ikasampung buwan, si Nebukadnezar na hari ng Babylonia ay dumating kasama ang lahat niyang hukbo laban sa Jerusalem. At kinubkob ito at nagtayo sila ng mga kutang pagkubkob sa paglibot nito. So, ito po, Elder Romel, no? Si Jerusalem, no? Si King Nebuchadnezzar, no? Si ikasampung araw ng buwan. No? Ibig sabihin, Elder Romel, no? Na nakasulat talaga, Elder Romel, yung pag-reign ni King Nebuchadnezzar, no? Nakasulat talaga, no? Sa ikasyam na taon ng kanyang paghari, no? So, ibig sabihin nito, Elder, bakit sinusulat yung mga time ng pag-umpisa ng paghari? Kasi ibig sabihin, importante pala ang chronology. Ayun. Yan ang ibig At sabihin. doon po, Elder Romel, nakadugtong na yung 6,000 years prophecy. Ayan! Oh, kaya huwag po tayong mag-plus 2,000 plus 2,000 lang. Sa Biblia kasi yan eh, naka chronological order kasi yung Bible. Oo. Huwag kayong mag-plus lang ng mag-plus 2,000 Hindi na. nila ginamit kasi ang Daniel, hindi nila ginagamit. Yun, Eh, hindi nila yun ang ginamit. problema. Hindi nila ginamit Oo. yung dream of Nebuchadnezzar. Yan. Dapat pala, ay nakarugtong pala yun. Kasi po para sa kanila, Elder Romel, meron kasi yung mga discrepancy. So, kaya pala, sinasabi na lang, nag-plus na lang 2,000, nagiging 6,000. Hmm. Inaano nila Elder Romel na sinasabi nila na may discrepancy yung Bible. Ibig sabihin, hindi pala mapaniwalaan yung Biblia, mga nakasulat dito. Kung ganyan yung rason nyo. Mabuti pa yung history. Meron silang chronology na para pang tutugma pa sa prophecy. Tapos tayong mga believers, Elder Romel, from full of Adam to birth of Jesus Christ, 4,000 years, tapos magpasiyak ka lang. Hindi naman siya doon kasi nagsabi sa Spirit of Prophecy na 4,000 mula sa kay Sa full of Adam. Full of Adam to birth 4,000 years. Tapos plus lang sila ng 2,000 years. Tapos naman to din hindi what? rough estimate lang po yan. Tatlo po kasi yung binigay niya Elder Romel, no? Full of Adam to birth 4,000 years. Full of Adam to baptism 4,000 years.
from Patay Pulubidam to crucifixion 4,000 years. So, saan ba yun totoo dyan? Ibig po sabihin, ang ibig po sabihin ni Mrs. White dyan, balik ka muna sa greater life. Ayan. Para malaman mo talaga, Elder Mel, kung saan talaga yung 4,000 years dyan. Oo. Kaya bakit tatlo yung yan? Ibig sabihin, mga rough estimate lang yun. Hindi pala yun dapat na babasihan mo na. Exact talaga ng 4,000 years. Yun. Kaya po dito, no, kaya po napunta tayo sa 6,000 years naman. Kasi po, dito po, na nakalagay kasi, yung mga chronological events, no, dyan sa Biblia, especially na, yung pagkahari ni Haring Nabucodonosor. Kasi, ito yun, pag hindi ito importante, bakit inilagay ito? Bakit nila yung sinulat dyan, Oo, Elder Mel? bakit sinulat kung anong taon siya nagsimula? Ilang Taon niya nagapi yung Israel. Nag-Israel. O ilang taon siya nagiging hari sa sunog. Sinunog niya yung templo ng Jerusalem. No? So meron pong kabuluhan yan. Huwag niyo pong sabihin na may discrepancy dyan. Kayo lang po ang nagsasabi na may discrepancy. Hindi po ang Biblia. Okay, no? So, Elder Mel, no? Sa verse 2, Elder Mel. Okay, ito po sa verse 2. Kaya nakubkob ng lungsod hanggang sa ika-11 taon ni Hari Haring Sikiyas. Sidikiyas. No? Ayan po naman, Elder Mel, sa verse 8. Sabi po dito sa verse 8, nang ika-7 araw ng ika-5 buwan na siyang ika-labing siyam na taon ni Haring Nebukadnezar na hari ng Babylonia, si Nebuzaradan na tatlong kawal ng bantay na lingkod ni Hari ng Babylonia ay dumating sa Jerusalem. Yun. Kung kayo pong basihan ito, Elder Mel, yung ika-19th year of King Nebuchadnezzar po, that is 586 BC. Yun. At kung ano po ang nakalagay dito sa Biblia, yun din ang nakalagay sa history. Ha? Klarong-klaro po, mga kaibigan. Kaya po wala pong discrepancy dyan. No? Wala problema, Biblia. Walang problema. May problema na pag-unawa. Pag-unawa ng tao. Wala pong problema yung spirit of prophecy kasi po narinig natin yung sa iba pa nating pananampalataya, no? Nasabi niya nang dahil daw sa spirit of prophecy, kaya po nag-aaway-away sa mga tao sa loob. yung interpretation lang po ng bawat isa. Kaya po huwag ka pang isip ng ganyan. Na silang tama, mali ang spirit of prophecy. Ganon. Bago ba yun? Ganon talaga yung ng mga tao, no? Makasala tayo yan. Kaya po, Elder Mel, hindi nila fully understand talaga Ayan. yung mga biblical events yan. Hindi po kami nagsasabi na mas matalino kami sa inyo, ha? Nagre-research lang po kami. Nagsa-study lang po talaga kami. At yung pag-study po namin ay hindi na po uubaya lang po namin sa Panginoon. Hindi po sa aming ng self, no, na knowledge lang po. Hindi po ganun, no? Kaya po inuna po namin doon yung part 1 ng chapter 2 ng Daniel na yung Panginoon talaga ang source of knowledge natin. Amen. At hindi po tayo, ha? Hindi po tayo. Okay, no? So ang Panginoon lang po ang nagbibigay sa atin ng knowledge, ng source, no? At kung gusto mo natin na maunawaan lahat, humingi kayo ng knowledge sa Panginoon. Ibibigay niya talaga yung lahat. No? In fact, itong book na pinakita ko sa inyo, matagal ko na po itong hinihingi sa Panginoon. Ngayon lang po yung binigay. Ngayon na yan. Saka sa raming books na nating hinahanap yung Jeromel, ngayon lang ipinakita ng Panginoon yun. Ibig sabihin, gusto mo, kasi nakikita ng Panginoon, gusto mo talaga malalaman. Ito Jeromel sa verse 9. Okay, dito po sa verse 9 sa 2 King, chapter 25. Kanya sinunog ang bahay ng Panginoon at bahay ng hari at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem. Bawat malaking bahay at sinunog niya. Yun na po. Yun na po ang nangyari doon sa Jerusalem, no? Sa Kingdom of Babylon. O Jerusalem, no, dito sa Israel. No, ito po tingnan natin, Jeromel, yung chronological sequence, no? Ito po si King Jehoiakim, yung nabasa natin kanina sa chapter 25. At yan po ang ika-4th year ni King Jehoiakim is first year of King Nebuchadnezzar, sabi doon sa Jeremiah 25, no? At ito nga po, dito na po ang umpisa yung 6 o yung 70 years captivity po, no? At dito rin po, no, natin makikita na si Azariah, Mishael, Hananiah at Daniel po ay nagiging captive din po doon sa Babylonia. So ito po yung chronological sequence, no? O yung mga pangyayari
na nakasulat dyan sa Biblia nung time ni King Nebuchadnezzar at ni Daniel po. So kung natin pong puntahan, no, dito rin po nakasulat yung pagiging hari ni King Jehoiakim po. Nakapasok din po dyan sa istorya ni King Nebuchadnezzar. Kasi po si King Jehoiachin po ay 3 months lang po siya nagiging king ng Jerusalem at siya naman po ay nakikipag-away kay King Nebuchadnezzar. At yun na po mga kaibigan, yung last king po ng Jerusalem, yan po ay brother of King Jehoiakim, no? Yan po si King Zedekiah. At dyan na po yung ikalas na pag-reign ni King Zedekiah, yan po ay ika-11 o ika-19th year of King Nebuchadnezzar. At dyan na po ni King Nebuchadnezzar sinunog yung yung templo ng Panginoon doon sa Jerusalem based on nabasa natin po dito sa 2 Kings chapter 25 po, no? At ito rin po mga kaibigan, no, yung patuloy ng istorya ng Babylonia. Sabi daw nila Elder Romel na hindi naman talaga totoo yung Biblia. Pero tingnan natin Elder Romel, no? Yung mga nakasulat sa Biblia, mga king ng Babylon, no, nakasulat sa Biblia, na nakasulat din naman sa history Elder Romel, no? Sa 2 Kings 25 verse 27. Okay, dito po sa verse 27. At nangyari ng ika-27 araw ng ika-12 buwan ng ika-37 taon ng pagkabihag ni Jehoiakim na hari ng Juda. Si Ebel-Merodach na hari ng Babylonia ng taong siya ay magsimulang maghari ay pinalaya sa bilangguan si Jehoiakim na hari ng Juda. Oh, si Ebel-Merodach. So na-mention sa Biblia si Ebel-Merodach. So hindi. History lang. History lang, no? Pero kung titingnan talaga Romel, nakalagay talaga sa history na may Ebel-Merodach talaga na nag-reign sa Babylonia. Kaya po totoo yung Biblia. Hindi po gawa-gawa lang po to. So, dyan po Elder Romel, nakita po natin based on the history, si Ebel-Merodach kasi nakulong din po kasi to doon sa Babylonia. Kaya po nakita sila doon ni King Jehoiachin. At nung umupo na siya bilang hari Elder Romel si Ebel-Merodach, doon na po niya ipinalabas si King Jehoiachin at nagiging friend po sila nito. No? So sabi daw sa history, nung nagkasakit daw si King Nebuchadnezzar, yung umupo daw na bilang hari muna si Ebel-Merodach. Temporary nga si Ebel-Merodach po ang nakaupo. At based on the Biblia po, sa chapter 4, meron po kasi nakalagay dyan na story na si King Nebuchadnezzar ay nabaliw. Baka doon. Simula ito si Ebel-Merodach. No? Tapos nung nakaano na si King Nebuchadnezzar after 7 years, no? Pinakulong niya si Ebel-Merodach, Elder Romel, dahil po sa hindi niyang masama niyang gawain sa Kingdom of Babylon. Parang treason ba? Parang nag-traitor sa Babylon. At nung namatay na si King Nebuchadnezzar, yun nga, umupo na siya at nagiging treason na to siya, Elder Romel. Parang traitor na po kasi yung ginawa ni Ebel-Merodach kasi po nagkikipag-friend siya sa kanilang kalaban na si Jehoiachin. At pinatay po itong si Ebel-Merodach, Elder Romel, no? At yung umupo po na hari ng Babylonia, no? Pagkapatay ni Ebel-Merodach ay yung kanya pong bayaw. No? At itong bayaw po ni Ebel-Merodach ay mababasa din naman sa Biblia. Tingnan natin Elder Romel. Jeremiah 39 verse 13. Verse 13, sabi ko dito, sa gayo si Nebuzaradan na kapitan ng bantay, si Nabusarban sa Saris, grabe ang kabudla yung mga alam, si Nergal Sir, ang pakahirap ng mga pangalan to. Ang Rabmag at lahat ng mga pangunahing pinuno ng hari ng Babylonia. So nakita po natin si Nelgar Saser.
So, si Nilgar-Sarecer, no, siya po ay si Neriglaaser ng Babylonia. Ayan. So, marami pong mga Bible scholar ni Romel na talaga sumasang-ayon nitong si Nilgar-Sarecer. Ayun ang sa history. Ayun po yung sa history na si King Nilgar-Sarecer. Ayan. No? Nergal sa sir. So, siya po ang sa history po, no? At yan po nakaukit na siya po ang nagiging king after kay Evil Merodas, no? So, yan po yung chronological Ibig sequence. sabihin pala kapatid, Elder, na yung chronology talagang napakaliwanag pag makuha mo pala ito. Yan pa, nagpaliwanag yung 6,000 years in Romel. Napakaliwanag pala. Kaya sa pag-ano natin, pag-aral tungkol sa 6,000, kaya over na. Kaya dahil dito sa Biblia, Dahil po hindi sa po na nag-plus-plus. hindi po tayo ng plus Oo. kagaya po ng papacy, nag plus 2,000 plus 2,000. Ayun pala galing yung mga doktrina ng plus-plus. Plus 2,000 plus 2,000 sa papacy pala nangyagaling yan. Yung plus-plus pa lang sa papasi din pala yung puro na yun. Yung Elder Romel eh. Yung birth of Christ, yung birth of Jesus Christ, nag-plus sila Elder Romel ng 2,000, kaya po nag-celebrate sila ng Jubilee. Ayan, sa mga kapatid, mga kaibigan natin, lalo na sa mga evangelist din dyan, ha? Huwag po tayong gagaya-gaya sa doktrina ng papasi na nag-plus-plus. Doon pala galing itong Oh, galing. Kasi po Elder Romel, no, naniniwala kasi yung papacy na si Jesus Christ na pinanganak noong 1 AD. Oo. So nag-plus sila ng 2,000. So nung year 2000, nag-celebrate sila ng Jubilee, no? At yung paniniwala ng papacy na si Jesus Christ po ay na baptize po at 30 AD. Yun po yung paniniwala nila 30 AD, pero hindi po totoo yun, no? So yung ginawa na ng papacy, nag-plus sila another 2,000. So 2030, may Jubilee silang gagawin, Elder Romel. So kaya pala, Elder Elwin, na napakadelikado pala mag-plus-plus kasi ibig sabihin, Karakter. ang karakter ng papasi ay tinuturo ito sa loob ng ating church. Yun. Delikado At yun. meron din sila Elder Romel ulit na 2,000 na i-plus. Kasi po naniniwala po kasi yung papacy na si Jesus Christ was crucified in 34 AD. Oo. Mali naman po talaga yon. Kasi po 31 AD talaga na crucified si Kristo. No? At saka, wala So- namang silent naman talaga ang spirit of prophecy na mag-plus kayo Oo. wala namang mababasa dyan. Kaya po yung nag-plus ulit yung papacy ng 2,000 from crucifixion na 34 AD daw para sa kanila, no? So in 2034 meron naman silang gagawing Jubilee. Ayan. No, yun po yung ginagawa ng papacy ngayon. No, yung Kaya pala sabi sa Matthew chapter 24 verse 24 na sabi doon, kahit mga hirang, kahit mga pinili ay madadaya. Dahil ito pala sa mga pagtuturo natin na kailangan pala ingatan natin. Kasi akala natin, okay lang na mag-plus-plus eh. Klino pala ng papasi yun. So, kaya no, dito tayo. Ito tayo, Elder Mel. Ito po yung mga chronology ito sa part 2, part 3, and part 4 po ng Daniel to. Makikita po natin yung mga chronology na yan. Part 2 po lang ito. So, makikita nyo po yan. No, mayroon pong karugtong itong chronology na ito, Mga no? limang topic tayo sa part chapter 2. Limang topic tayo dito, no? Para makita talaga nila yung mga chronological sequence lang yung binigay ng Panginoon sa panaginip ni Haring Nabucodonosor, Ayan pala. no? So, tingnan po natin ito, Elder Mel, sa chapter 5, verse 31 to 30. At ito na po yung huling hari ng Babylonia. Okay. Dito po tayo sa chapter 5 ng Daniel, verse 13 to 21. Sandali, mga kapatid. Okay, sabi po dito, 30 at 31, sabi po dito, nang gabing iyon ay napatay si Belsasar na hari ng mga Kaldiyo at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian. Siya ay nooy halos 62 taong gulang. 62 taong gulang. Ibig sabihin nila 62. Oo. Tanda na. So, dito natin mga kaibigan makita na ito na pong last king ng Babylon, si King Belshazzar, no? At yun talaga sabi ni Elder Romel,
wala naman nakasulat na sa Babylonia na Belshazzar, ang pangalan. Pero later on, na-found out ni Elder Romel na meron palang ginawa si Nabonidus, sino ba yun? Si Nabonidus ba yun yung ama nito, ni King Belshazzar, no? Na nakaukit na yung trono pala ay ibinigay niya pala sa kanyang anak na si King Belshazzar. At doon nila na-found out, na totoo talaga nakasulat sa Biblia na meron talagang Belshazzar sa Babylonia. No? Yun, mga kaibigan, ganun katindi pag nag-aral po tayo ng history. Talagang malalaman po natin yung buong katotohanan na yung Biblia pala ay totoo at hindi gawa-gawa lang ng mga tao. At saka, yung mag-class-class, gawa-gawa ng tao. Ang gagawa ng tao yun. Kaya inulit lang po natin, kasi po marami po, kahit ako noon, ganun din ang paniniwala ko eh. Na mag-class lang tayo ng 2,000. Kahit kayo Elder Romel, yung mga ibang may ibang ministry, ministry. yung magawa ng mga Oo. ganyan, mga Oo. ganyang method ng 6,000 Oo. years computation. Binigyan naman natin sila ng data, hindi rin nila sila naniniwala. Parang hindi nila pinansin, no? Hindi nila pinansin Hindi yun. nila Pero wala pinansin. namang problema, no? Hindi nyo man tanggapin yung binigyan namin na data, wala pong problema. Ay, wala na yun, ano na yun, binura na ng Facebook yun. Na, Hindi na natin maano yun. hindi, ibig ko sabihin sa ibang ministry ba? Oo. Kasi po yung, nakapanood kasi ako ng ministry nila, nung topic na yun about 6,000 years. Oo. So, nag-comment mo kasi ako doon na lagpas na po ng 6,000 years. Ay, So, dito, dito. sabi daw nila, bigay ka ng ebidensya. So, ibinigay ko naman yung data lahat sa kanila. Oo. No? At yung gumawa sila ulit ng video, sinabi nila na yung 6,000 years daw, ay nag-umpisa daw yung counting ng 6,000 years sa Pool of Edom. Kahit naman po sa Pool of Edom mo i-count yung 6,000 years, lagpas pa rin po ng 6,000 years yon. Kung niyo pong titignan, no? So, sa inyo na po yun, kung hindi niyo po tinanggap yung mga data na binigay namin, wala na pong problema doon. At least kami po ay Ibig sabihin na, Ender, na wala ka na pananagutan. wala na pong pananagutan. Yung gusto nila pala, ibinigay mo naman. Kaya depende na lang sa atin kung tagapin o hindi. So, pag siguro ni-review nila, yung pinag-aralan nila, so ang ginawa nila, gumawa sila ng kwento na doon na simula sa Pool of Edom. Ayan. So, yan na po. No, so ayun po nakakalungkot ng Elder Romel, no? Yun, hindi nila natanggap. So wala namang problema 'yon, no? So ito po, no? Yung last king na ng Babylon, si King Belshazzar. Ayan, isang 538 BC. So doon po nagapi kung 538 BC, no? Si Belshazzar at the same at that night, no? So puntahan po natin yung chapter 5 kasi chapter 2 pa lang po tayo. So mapupunta rin po tayo din sa chapter 5 na yan kasi po meron pong dispute dyan, Elder Romel, about sa celebration ni King Belshazzar, no? So marami talaga mga sinungaling na mga libro, Elder Romel, na lumabas after po, no? After po ng Elder Romel ng 1844. Kasi po nung 1844 dyan po ang mga Biblia, ang mga source, Elder Romel, na talagang talaga malapit na talaga sa history. Pero anong after 1844 po, marami na po nagsilabasan ng mga books na hindi na totoo. Na hindi na totoo, no? So, kaya po may mga ibang data dyan sa Pool of Babylon na later na lang po nila yung mga historians po, doon po sila kumuha ng basihan doon after po 1844, hindi po before 1844. Sana po before 1844 po tayo kumuha ng mga basis. Hindi po before pala. Before, hindi po after ng 1844. Pag after, kasi Marami na. Marami nang mali. Marami nang mali dyan, Elder Romel. No? Gagawin talaga ng kaaway na gagawa din siya ng mga ideya para na marami. Kasi po, nung 1844, dyan po na lumabas ang buong katotohanan. Nung sa Daniel 8, ginagita nyo dyan, yung 2,300 days. Oo. Dyan po lumabas yung buong katotohanan. O kung dyan lumabas yung buong katotohanan, hindi po papayag si Lucifer dyan, Elder Romel. Ayan. Kaya po, gagawa naman siya ng mga kasinungalingan. Ayan, gagawa ng mga libro. Gagawa siya ng mga books, ng mga kasinungalingan, including yung pong si Mitrang yun. Si Mitra daw po was a copy lang po ng Biblia. Hindi po totoo. Si Mitra po ang nag-copy. Parang napalabas na yung Biblia na copy. Yun. Grabe talaga, No? no? Yun. After po, 1844 po nangyari yun, ha? So, ibig sabihin nito, Elder, na dapat huwag tayo magbase sa mga libro na pag lumampas na sa 1844. Dapat hindi pa nakaabot ng 1844. Yun ang mga libro hanggang 1844 kasi doon na sabi ni Elder na
doon na lumabas ang buong katotohanan ng 1844. Ayan. So, meron din naman Elder Romel na after 1844 na lumabas ng mga box na dinidipinsa niya yung mga box niya after 1844. Oo. May lumabas yung nagdidipinsa din naman sila nga na mali pala ito yung box na to, especially yung Book of Mitra na pinakita nila ngayon Elder Romel. No? Nasasabi din naman yung ibang istorya na talagang mali ito yung Book of Mitra nito. Kasi po, before 1844, wala pong evidence. Wala pong ebidensya na nag-exist yung ganitong story ni Mitra. So, yung lumabas lang po yung Elder Romel, noon pong nagkaroon ng Elder Romel ng tinatawag natin na, ano ba yun, na yung mga kasinungalingan bang ginawa nilang mga books, no? Na sinabi nila na walang Panginoon. No, doon po nangyari yon. No, so kumonstruct po sila ng story ni Mitra, no? Yun po. No, so kaya po mga kaibigan, no, be wise din po tayo sa pag-select ng mga book na ito. Na magpagbigay sa atin ng kalituhan, no, sa pag sa pag unlock ng mga prophecy dito sa Biblia, no. So ito Elder Romel, no, so ito na yung nangyari doon sa Babylonia, Elder Romel, no, na before pala nagapi si King Belshazzar, may nakasulat na pala ng kung ano talaga ang mangyayari sa Babylonia, no. Dito po sa Isaiah 13 verse 1. Okay, Isaiah 13 verse 1. Ang pahayag tungkol sa Babylonia na nakita ni Isaiah na anak ni Amos. Sa verse 37, ano po yung nakita niya? Sa 17. Okay, dito po sa 17, sabi po dito, tingnan ninyo, aking kinikilos ang mga taga-media laban sa kanila na hindi nagpapahalaga sa pilak at hindi nalulugod sa ginto. So, sino po itong sinasabi nila ni Elder Romel na gagapian sila ng media? Kasi po doon kanina, nabasa natin doon sa Daniel 5 na yung Babylonia ay nagapi po ng Mido. No? So, dito po sa verse 18, Elder Romel. Verse 18, papatayin ng kanilang mga pana ang mga binata at sila'y hindi maaawa sa bunga ng bahay bata. Ang kanilang mga mata ay hindi mangangabag sa mga bata. Sa verse At 30. ang Babylonia, Noon. ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang karitan at ipinagmamalaki ng mga Kaldiyo at magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Elder Romel, yung Sodoma at Gomora kasi Elder Romel, hindi na po yan matitirhan. Kaya po, ganun po yung mangyayari doon sa Babylonia. Hindi pa po nagapi, no? Hindi pa po pinanganak si King Nebuchadnezzar nito, no? Nakasulat na kung ano talagang mangyayari sa Babylonia, Elder Romel. So, dito po sa verse 20, at atin po tignan po niya Elder Romel yung ebidensya kung ano talaga katotoo yung sinasabi ng Bibliang ito. Okay. Hindi ito matitirahan. Kailanman ni matitirahan sa lahat ng mga salin lahi ni magtatayo roon ng tulda at taga-Arabia ni pahihigitgain doon ang mga pastol ang kanilang kawan. Verse 21. Kundi mailap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon at ang kanilang mga bahay ay mapupuno ng mga hayop na nagsisiungal at mga abistros ay maninirahan doon at ang mga demonyong kambing ay magsasayaw doon. Elder Romel, no? May mga hayop lang Elder Romel na makatira talaga doon, no? Sa verse 22. At ang mga asong gubat ay magsisihiyaw sa kanilang mga muog. At ang mga sakal sa magagandang palasyo. At ang kanilang panahon ay malapit ng sumapit. At ang kanilang mga araw ay hindi papahabain. No, yun Elder Romel, no? Yun na, doon makita natin Elder Romel, no? Na hindi talaga matitirhan itong Babylonia. So, may nilagay din po ako dyan na note, no? Go to video, no? So, ito po ang pagkasabi, ang nakita nila Elder Romel noong 1900, no? I think 1950s pala siguro to, no? Ito po yung video, no? Ito, Para patotoo dito sa sinasabi. sa sinasabi niya sa Biblia, sa Isaiah, na totoo talaga na hindi talaga matitirhan itong Babylonia. No, ito po ang video, tingnan natin.
Kaya abangan nyo mga kapatid ang video. So, kinama mo yung layon. Yung ano ng Babylonia. Ito talaga yung ano ng Babylonia. Ano na-discover nila. Parang ano. Iba na talaga di Romel. Yan. Ito lang yung nakita ng ebidensya yung layo. Yan din po yung Easter Gate na sinasabi ng Nebuchadnezzar. Ayun, yung Easter Gate na. Yan po. Yung mga nakaukit ng mga hayop. Ayun, tsura ng Babylonia na. Hindi na talaga marinderhan. Yan. Dinidiscover na lang nila, no? At ngayon po yung drama, iba na po yung mukha nito, no? Kasi po nirenovate po to, sabi daw nila ni Saddam Hussein. Kasi po hindi po Kasi yun. panahon ni Saddam Hussein. Kaya pala sinabi niya na nalulo niya si Nebuchadnezzar. Yun pala. Kaya po hindi natuloy yung pag-rebuild niya kasi po dinakay po siya ng Amerika. Kasi sinabi sa Biblia, hindi na sa tatay. Hindi na tayo yung Babylon. Sinabi talaga ang Panginoon, ano? Pag sinabi talaga, mangyayari talaga. Yun. Parang desierto. Parang Suduman, Gomora talaga yun, no? Yung nakita, Desierto, parang yung desierto. nakita ni Runubayat. Yun yung itsura ng Babylonia noon. Yung pagkaganda, no? Oh, yung tingnan mo yan. Yun yung illustration nila, no? Yun po, no, mga kaibigan. Totoo talaga na nakasulat din sa Biblia, Elder Romel, no, na hindi talaga matitirhan. Kasi po, based sa ating pag-study, Elder Romel, yung Hanging Garden ng Babylon kasi, no, naka-experience ng ilang, ano na po, ng ilang lindol. Kaya po nadurog po yung, yung Sa tagal na. Hanging Garden, no? Nabagsak dahil po sa mga lindol. At saka yung mga, ng Babylonia, bumagsak dahil po sa mga lindol. At kaya po, yun po yung itsura niya, Elder Kaya Romel. pala sinabi dito na mga hayop na doon magtira. Kasi may mga buho na talaga yung mga kanyan eh. Doon na talaga sila magtatago. So ito po sa Isaiah 41 verse 5, ano po ang nangyari doon sa Babylonia na hindi pa po pinanganak si Haring Nebuchadnezzar, no? Nasabi na sa Isaiah 45. Kung ano talaga ang sasapitin ng Babyloniang ito. 45 verse 1. Okay, sabi po dito sa Isaiah 45:1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Zero, No, yun si Cyrus nakalagay. na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Yun. Dito naman po kanina na mention doon si King Darius po, no? Sa Daniel 5. Dito naman si King Cyrus kasi po dalawa pong nation ang ng Babylonia. That is Persian Empire, si King Cyrus, and Median Empire, si King Darius po, no? At ito nga po, sabi diyan, no? Sa verse 2 po yan. Ito po yan, verse 1. Ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga bakong dako. Ang mga pintuang tanso ay aking wawasakin. Ang mga harang na bakal ay aking puputulin. Dyan po, no, Elder Romel, no, dyan, nakapasok po dyan sila sa Babylonia, no, na hindi po nag-aaway, no, Elder Romel, na walang away na nangyari. Kasi po, mga lasing po kasi yung mga tauhan ni King Belshazzar. No, saan po dumaan si King Cyrus, no, sa Isaiah 44 verse 27. Okay, dito po sa Isaiah 44 verse 27, na nagsasabi sa kalaliman, ikaw ay matuyo, aking tutuyuin ang iyong mga ilong. Ngayon, yung Babylonia, Elder Romel, no,
Kasi po, dinivert po ni na King Cyrus and Darius yung mga tubig dyan sa River Euphrates. Yung nakita niyo pong video kanina na meron pong river doon sa gitna ng Babylonia, doon po yung nakalagay yung gate nila. So, hindi ka po basta-basta makapasok doon sa Babylonia kung hindi ka po dadaan doon sa River Euphrates. Sa River Euphrates ka talaga dadaan, no? So, yung ginawa nila Dromel para po yung ilog ay matuyo, no? Yung River Euphrates na yon. So, nilagyan po nila ng kanal doon sa gilid ng River Euphrates at saka yung mga tubig doon pupunta sa mga kanal na ginawa nila Dromel. At yun nga, yung natuyo na yung River Euphrates, doon na sila pumasok. Ayan. At yung mga gwardiya po dyan ni Dromel sa Babylonia, wala po doon. At saka yung mga soldiers ni King Belshazzar, wala po doon. Kasi po, doon sila nagpipista sa loob ng Kumbaga, Kingdom of Babylon. Kasi malalim ang Euphrates. Oo. Sino makapasok dyan? Kasi May po, pa naman. Kasi po yung sabi nila yung paderda ng Babylonia ay masyadong makapal. Oo, Hindi talaga nila magigiba. So yung prophecy hindi nila alam kasi po wala pa po to sa Babylonia. Yung prophecy po sabi ng Panginoon, doon po sila sa River Euphrates dadaan. No? So hindi pa po nangyari, hindi pa po pinanganak si King Cyrus. Na-mention na yung pangalan niya at kung ano talaga yung gagawin nila Dromel doon sa Babylonia. So, ibig sabihin, ang Panginoon talaga ang may kapangyarihan sa lahat-lahat na nangyayari. Ayan, mga kapatid. Yun po, no? Sa part 3 po nito, atin po itong tignan kung ano po yung ginawa ni King Cyrus sa mga Israelites, no? Sa part 3 po yan atin matitignan, no? So, part 2 pa lang ito, mga kapatid, ha? So, ito po sa Isaiah 21 verse 9, ito po ang sabi dyan, El Dromel, na yung Babylonia. Verse 9, sa 21 ng Isaiah, tingnan mo, dumarating ang mga bayo, mga bayong, dalawa-dalawa, at siya'y sumagot at nagsabi, bumagsak ang Babylonia, at lahat na larawang tinanyuan ng kanyang mga Diyos ay nagkadurog-durog sa lupa. Ayun. hindi pa nga tinayo yung Babylonia ni El Dromel, babagsak na. Hindi pa nga itinayo, Babagsak na yung Dromel. No? Kasi po yung naghahari pa lang po dito yung Dromel, yung mga Assyrian Empire pa lang. Oo. No, wala pa po itong Babylonia dito nung time ni Isaiah, no? So, i-rebuild lang ni King Nebuchadnezzar yung Babylonia, sa pangitain ni Isaiah sa Dromel, pinakita na, babagsak na talaga yung Dromel yung Babylonia. Kaya mga kapatid, 100% talaga, hindi po tayo matatakot sa ngayon. Ganon din ang mangyayari sa kanila. So, hindi pa po nila yung pinaplano yung Dromel, sabi ng Panginoon, babagsak yung plano nyo. Yung digital ID, digital clearance nyo, babagsak yan, no? So, dito po sa Jeremiah 51 verse 8, I think this is the last chapter na, no? Last na po tayo dito. 51 verse 8 sa Jeremiah. Ang Babylonia ay biglang nabuwal at nadurog. Tangisan ninyo siya, dalhan ninyo siya ng balsamo para sa kanyang sakit, baka sa kanilang siya'y gumaling. Nakita niya, nabuwal na yung Babylonia, no? Kasi dito po, sa time na ito po ni Isaias, no? Meron na talagang Babylonia nito na nation na nag-i-exist na. So, dito na po na-prophesize na talaga yung Babylonia ay mawawasak na. At yun nga po, no? Sa story din sa Daniel chapter 5, doon na po nagapi ni King Cyrus at Darius yung Babylonia. Kasi po sa Daniel 5 na mention po na si Darius yung nakalagay doon kasi po si King Darius, siya po ang nakaupong king doon sa Babylonia, no? At yung King Cyrus po doon na po nakaupo sa Persia. So ibig sabihin, dalawa pong king yung nakaupo sa kanila Dromel, no? So after 2 years, no? Kaya pala yung doon ang malalaman natin sa third natin na kaya pala Dalawa. Oo. Yung silver. King Darius and King Cyrus. Ayan. No? Kaya po dalawa. Detalye yan sa ating Erwin. Sa next nating na topic, no? Part 3 yan. Part 2 pa lang ito. But after 2 years po, namatay po dyan si King Darius. No? Kaya po naging solo na po ni King Cyrus yung paghari doon sa Persia. No?
So, sana po mga kaibigan, no, ito ay makatulong din sa inyo sa na-analyze ng panaginip ni Haring Nabucodonosor. Abangan niyo po sa part 3. Ng Daniel chapter Kaya 2. hindi sila naka-comment. Ano Naka- ibig sabihin ng ano ba? Bawat Bawat. talaka. Tatalaka. Kaya pala hindi sila naka-comment. Kasi mga kagaya din natin mga Ilonggo ito. Okay, so wala na Elder. So kaya sa ating mga kapatid, no, sa ating mga kaibigan sa nanonood sa gabing ito, i-share po natin, no. At sa mga kapatid natin, mga kaibigan na hindi pa nakapalo sa History and Prophecy Ministry at sa Ye Shall Know the Truth, no, paano po kayo? Para po mayroon pa kayong karagdagan na kaalaman na malalaman din, na para maragdagan din ang ating kaalaman, no? At lalong maragdagan pag tayo ay nakikinig at Nag-aaral. nag-aaral. Yun talaga importante ito kay Elder Mel, Oo, no? nakikinig at nag-aaral. Maliban sa pagkikinig, dapat po na pag-aralin yung ating Oo. napakinggan. Oo. Okay, so kaya sa ating mga kaibigan, no, lalo na sa hindi pananampalataya natin, no, sa mga Roman Catholic, mga ibang pananampalataya na kilala nyo, i-share po ito, no, sa mga kaibigan natin, mga kilala natin. At abangan nyo ang part 3 nito. Lalong gumaganda at lalong lumiliwanag ang mga topic na dinadala dito sa History and Prophecy Ministry. So maraming salamat po sa mga kaibigan, mga kapatid natin na nagpapalo dyan sa History and Prophecy. At hindi pa nakapalo, palo na po kayo. At saka sa Ye Shall Know the Truth, no? Kasi hindi pa nga ako gusto ko rin ng 20 Fundamentals in Greek kasi dito yung sa History and Prophecy, yung mga mabibigat at mga history at prophecy ang tinatakol natin dito na ang nangunguna po dito ang ating kapatid na si Elder Ruin. Okay, so baka may mga katanungan kayo dyan o kaya may mga gusto kayong i-clarify sa ating topic sa gabi ito. Pwede din kayo Mag-message po. Mag-message lang po kayo. At saka yung sagot niyan, doon po dyan, doon po, i-share the truth po yun, makikita nyo. At i-share din po ng yung History and Prophecy Okay. Ministry. Okay, so kung wala na po, bigyan natin ang time sa closing prayer sa kay Elder Ruin. O Diyos, salamat po sa itong mga pagkakataon na binigyan mo pa naman kami, O Lord, ng isa pang pagkakataon na kami po ay makapag-study about your word, especially ito pong prophecy, na ito po marami po kami kasing mga kaibigan na hindi pa po alam ito. At meron pa naman po yung Panginoon na parang iba po yung kanilang tinuturo according to your word, no? Kaya po, Panginoon, salamat po na kami po ay nagiging isang parte po ng inyong plano sa palaganap ng inyong mga mensahe. Nawa po ay inyo po kaming bigyan pa ng karunungan pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, na kami po ay magamit niyo pa po para po makapagbigay liwanag sa inyong mga salita at makapagbigay ng impormasyon ng buong katotohanan sa aming mga tagapagsubaybay. Salamat na ikaw po ay kapapatawad din sa aming mga kasalanan at ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, so kasama po natin dito sa gabi ito si Mary Jane Diluviar Santos. No, may magandang gabi po sa iyo, Sister Mary Jane. At ito din ang isa nating kapatid na si John Marquez, no? Kasama din natin nanonood ngayon. At ito din si Bad John Rosero Roy. Kasama din natin nanonood sa gabi ito. Sabi niya, good evening, mga brad. Padayon lang sa pagsangyaw sa kamaturan. Amen. Thank you. At kasama din natin kapatid na Mary Jane Inversion, no? Magandang gabi po sa lahat. At sa Bible Vlog, si Yado Amroso. Kaya na may gabi na sa inyo tanan. Sa hindi natin dito makikita, no, sa screen, mga silent viewers natin. So magandang gabi po sa inyo lahat. So i-share po natin at follow po kayo sa History and Prophecy Ministry at saka sa Ye Shall Know the Truth. O kapatid, baka mayroon ka ano? So maraming salamat din naman, no, sa ating mga sponsor, no, So, nitong ating programang ito. Kaya po
nagiging ganito yung setup natin, Elder Mel, no? Thank you po sa So, sponsor natin. nawa po ay kayo po ay hindi lang po sana nasusuporta about sa mga ganitong mga gamit. So, sana din po ay sumusuporta din kayo sa pagpalaganap ng itong video ito. Kung mayroon sana kami plano na kahit na mababa lang na wattage sa radio station, kaso hindi po natuloy kasi kahit sa budget po, wala po kami. Kung sana po, baka mayroon kayong mga budget na para makatulong po tayo kasi mas maganda na may radio at saka may social media kasi napaka-importante po kasi yung iba na mahilig sa radyo ay makikinig yan sa radyo. Kung hindi naman mahilig sa radyo ay sa cellphone naman sila, doon sila. So, sana po sa mga nakarinig sa gabi ito, Si ano, tulungan natin, no? mga radio station ba? Oo. Sa Ibisan Sinangat. Ha? May radio station sa Ibisan Sinangat, no? Oo, doon sa radio station, may radio station tayo sa ano, Yung solo. sa Santa Cruz. Yung ano lang, Saka sa kay brother, self-supporting radio station po. Oo, sa kay brother. Sana po ay iyo po itong i-attach, no? Doon Oo. sa ano mo kasi po malawak po yung matuluyan ng inyong channel. Oo. Okay, so maraming salamat at magandang gabi po sa lahat. Magkikita tayo sa next week.